Mga kwentong pambata. Ang mananahi. Noong unang panahon sa Zeporia, ang kulay hindi lamang isinusuot, ito'y inaangkin. Inaangkin ng mga aristokrat ang karapatang gamitin ng makukulay na tela. Ginawa nila itong sukatan ng pinakamataas na estado sa lipunan. Kung mas makapangyarihan ka, mas makulay ang suot mo. Nakita mo ba ang kasuotan ni Lady Vossalon Nargala? Halos hindi man lang nagkulay si Rolyan ang kanyang seda. Malinaw na humihina na ang impluwensya ng kanyang angkan. Marahil ay dapat na siyang mag-isip ng isang kasunduang kasal bago tuluyang kumubos ang kanyang mga kasuotan patungo sa abong kulay ng ibabang Zeporia. Sa ibabang Zeporia, ipinagbabawal ang pagsusuot ng kulay. Isang dilaw na balabal ay maaaring humantong sa pagkakabilanggo. Ano ito? Pakiusap! Ito'y para sa manika ng anak ko! Kulay na kontrabando. 2 linggong sahod o 5 linggong sa kulungan? Nakakaya naman na hindi mo matay ang kalahati ng mga guhit na iyon. Walang limitasyon. Tinta lang at paghihimagsik. Sandali lang. Nakuha ko na! Kromatikong seda? Paanong? Huwag ka nang magtanong, hindi ganun kaingit ang mga taga-taas sa pagtapon nila. Masusubok ko na sa wakas ang aking teorya. Erin, isang kiblang may kulay lang. Isasara na agad ang lugar na to. Kailangan nating tahayin ito agad. Yumuko kayo mga bata. Bakit takot silang makita tayong magsuot ng may kulay? Hindi takot anak, kundi kontrol. Anong nangyari? Inangkin ng mga kapangyarihan ng kulay. Tanging may pinong sensibilidad lamang ang karapat-dapat magsuot nito. Oh, ang mga payak na isipan raw ay hindi kayang unawain ang mga emosyonal na lalim ng pagsusuot ng kulay. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Nasabi mo na ba sa kanya? Paano? Pinag-aaralan ko ang mga tirang tela mula sa pabrika. Hindi lang tumutugon ang mga buhay na seda sa pinong sensibilidad. Sa palagay ko, tumutugon ito sa kahit anong damdamin ng tao. Tomas, ang kulay ay karapatan ng lahat sa pagsilang. Sa loob ng 3 linggo, bihira siyang makatulog. Ang tela ay sumalungat sa lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga tela. Hindi ito nakaprogram para itong may buhay. Hindi buhay na tulad ng halaman o hayop, kundi buhay tulad ng damdamin. Hindi mo lang basta ipinapakita ang kulay, hindi ba? Kahanga-hanga. Kaligtaan mo na naman ang mga anunsyo ng curfew. Pinag-uusapan ng mga tao. Tingnan mo ito. Hindi lang ito tumutugon sa emosyon. Tumutugon ito sa lahat. Init, tunog, haplos. Paano? Ito'y parang isang daluyan, isang ugnayan sa tela at nagsusuot nito. Anong nararamdaman mo? Ito'y mainit. Parang merong nakayakap sa'yo. Ipinapakita nito ang iyong damdamin. Ano yan? Isang bagay na gusto kong subukan. Nasisiraan ka na ba kapag nahuli ako nakasuot ng may kulay? Pakiusap, Lyra. Magtiwala ka. Tinawag ko itong sutlang may damdamin. Nararamdaman ko. Anong pakiramdam? Parang kilala niya talaga ako. Buong buhay ko, sinasabi sa akin na ang mga kulay hindi para sa mga tulad natin. Erin, ano ba talagang nagagawa ng telang yan? Sa palagay ko, pinalalakas nito ang mga damdamin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may nakapansin na sa akin. At kung ang tunay na damdamin ng isang tao ay kayabangan o galit? Kaya mag-ingat tayo kung sino magsusuot nito. Kailangan natin itong ipakita sa iba. Isang revolusyon, isang damit sa isang pagkakataon. Ang revolusyon ay madalas na nagsisimula hindi sa mga dakilang kilos, ngunit may mga lihim na kay liit kayang itago sa mismong balat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon, bitbit ng mga taga-ibabang Zeporia ang kulay. Hindi bilang sagisag ng kapangyarihan, kundi bilang salamin ng matagal nang nananahan sa loob nila. Banayan ng mga kulay, sapat lang upang magbigay ng pag-asa. Hindi mo naunawaan ang nagagawa nito. May isang batang kailanmay hindi nagsasalita sa klase. Binigyan ko siya ng palatandaan na gawa sa iyong tela. Kahapon, itinaas niya ang kanyang kamay sa unang pagkakataon. Ang mga tao ay humihinto, parang mga paru-paro sa halimuyak ng mga bulaklak sa aking pwesto.
Nagtatanong ng mga tao kung saan galing ang mga bagay na ito. Hindi pa kapag nadiskubre ng mataas na lungsod ang ginagawa natin. Ngunit hindi pa to sapat. Lyra, hindi basta-basta papayag ang mga aristokrat. Kailangan nating maging matalino. Mas delikado yan. Alam ko, pero sulit ba ito? Si Prinsipe Darius ay kakaiba sa mga aristokrat. Anak, hindi ka na naman nakadalo sa pulong ng konseho. Ulit. Isa na namang talakayan tungkol sa mga parusa sa ibabang Ziboria. May mga ulat na kumakalat na kontrabando na kulay sa ibaba. Mga kasuotang tumutugon sa damdamin, parang mga buhay na seda. Iyan ay imposible. Mukhang hindi. Gustong ipatupad ni Ginang Isolde ang biglaang pagsuri ng mga kulay. Para saan? Para parusahan ng mga tao sa kanilang damdamin? Kamahalan. Kung makuha ng mga tagaibaba ang telang iyon, maaaring mabuwag ang buong kaayusang panlipunan. Ha! Ang kaayusang panlipunan. Baka nga panahon na para yan ay magulo. Mag-ingat ka, anak. Gaano katagal bago nila tanungin kung bakit tayo ang karapat-dapat sa kulay at sila hindi? Tinatanggap nila ang dapat tanggapin, gaya nating lahat. Marahil panahon na upang makita ko mismo ang mga telang may damdamin na yan. Ang Seforia ay namumuhay sa kaayusan. Ang kaayusan ay namumuhay sa tradisyon. At bilang tagapangasiwa ng maharlikang moda, ipinahayag ko ang pagdaraos ng Spring Gala event. Isang sandali ng tahimik, nakagigimbal na paghihimagsik. At takot ang bumalot sa buong Ziporia. Gaya ng sinabi ko kanina, Seforia, ang kaayusan ay kailangang mapanatili. Hanapin sila! Nagsimula na ang mahigpit na pag-utos ni Ginang Isolde. Saan mo nakuha ito? Wag! Pakiusap! Hindi ako yun! May pangalan na tayo, Ministro. Isang mananahi. Si Erin. Magaling, dalhin siya rito. Kapag hawak niya ang ating anak, lumilitaw ang pinakamagandang ililang kulay sa kanyang balawal. At gaano katagal bago mapansin ito ng mataas na lungsod bago pa nila kunin ang munting kaligayahan na ito? Kailangan nating tumigil. Hindi na lang ito dahil sa tela. Ito'y digmaan. Sinugod nila ang distrito. Nakita ko mismo. Noong akala niyang napag-iwanan na siya ng revolusyon. Wala naman siyang ginawang mali. Walang mali, sabi mo? Hindi! Tingnan mo ang dinana. Wala kang nakita. Yang tela na yan. Sandali. Paano mo nagawa yan? Ayan siya, ang taksil na kulay. Ano ang meron tayo rito? Isang nagsisimpatya? Bitawan niyo ako! Oh, siguradong gusto ito makita ni Ginang Isolde. Hindi ko inaakalang magiging kakosa ko ay isang mananahi. Hindi ko inakalang isang prinsipe ay kriminal. Paano mo nasabing ako ay isang prinsipe? Yung munting pagpigil mo bago mo itanggi, ang mga aristokrata ay hindi magaling magsinungaling. Kaya anong krimen mo? Maling tahi sa laylayan? Sa'yo, mga kasalanan sa moda? Bakit ipagsapalaran ang lahat para sa isang bagay na kasing simple ng kulay? Bakit pa pupunta ng mababang Zeforia para lang makita ito? Hindi lang ito tela, ito'y pagpili. Gusto nila na tayo magmukhang multo upang makalimutan nating tayo'y buhay.
Paano kung kaya mong baguhin yon ng tunay? Mananahi, lakad. Akala ko'y makikita ko isang maruming daga sa lansangan ng Zevoria, ngunit sa halip ay nataguan ko ay isang alagad ng sining. Gagawin kong payak ang pagpipilian mo, babae. Lumikha ka para sa amin, ang mga maharlika, para sa nalalapit na spring gala. Gamitin ang iyong kakayahan upang itaas ang aming mga dangal. O saksihan mong tupukin ang iyong mga likha, masaktan ang iyong mga kaibigan, at mabulok ka sa kulungan habang nakakalimot na sa iyo ang buong Zevoria. Tinatanggap ko ang pagkilala. Huwag mo silang saktan. Ang iyong talento ay nararapat lamang dito. Kung ito'y magsisilbi sa tamang kamay, magkakaroon ka ng permiso sa pinakagarbong materyales sa buong Zevoria. Erin, ito isang karangalan. Ang buong hukuman ay manunood. Inaasahan ko'y walang kapintasan. Nauunawaan ko ang bigat ng tungkulin, kamahalan. Sa tuwing makikita niya ang mga kulay na kailan may ipinagkait sa kanya upang mahawakan, may suot o may habi, ang kanyang tahimik na galit ang nagiging gantong ng kanyang paghihimagsik. Tuwing gabi, si Erin ay humahabi ng isang damit pawang mula sa telang may damdamin. Ang kanyang lihim na plano, ilantad ang mga maharlikang nabubuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Ngunit kailangan niya ng tulong. Mananahi, ipinapatawag ka. Ikaw nga! Patawad kung naputol ang ating usapan sa loob ng selda. At ngayon, sasabihin mo bang may dahilan ng batas? Hindi, tama ka. Hindi ito makatarungan. Ang mga batas ukol sa kulay ay hindi batay sa tradisyon, kundi sa pagkontrol. Kaya tulungan mo akong wakasan ito. Sumunod ka. Ito yari sa dalisay na telang may damdamin. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga likha. Ito'y kamangha-mangha. Isusumbong mo ba ako? Hindi, Erin. Maaari kang magtiwala sa akin. Isang lihim na alyansang nabuo. Psst! Erin, ang buong mababang Zevoria ay nagpaplanong magprotesta sa gabi ng gala. Ano? Para sa'yo. Hindi, Lyra. Lilipulin sila ng mga gwardya. Kailangan natin silang pigilan. May plano ako. Sa gabi ng gala, ipinaabot ni Erin ang isang puting bestida kay Prinsesa Lara, kapatid ni Prinsipe Darius, na walang kaalam-alam sa tunay na katangian ng kasuotan. Kamahalan, nandito na po ang inyong mga kasuotan. Ito'y ibang-iba sa lahat ng aking nakita. Nagparada ang mga maharlika, suot ang mariringal na kasuotan na ginawa ni Erin. Ipinakikilala ang kagalang-galang na prinsesa ng Zevoria, Prinsesa Lara! Sa oras na humakbang si Prinsesa Lara sa ilalim ng liwanag ng mga kandelyero, ang kanyang bestida ay hindi na nanatiling maharlikang puti. Bagkus ito'y unti-unting naging bughaw at ginto, mga kulay ng kabutihan hanggang sa maging malalim na lilang kumakatawang sa empatya. Ano? Iyon! Buong buhay ko, itinago ko kung sino talaga ako. Hindi ko kailanman sinang-ayunan ang batas ng kulay ni ang kapatid kong si Darius. Mga gwardya, dapin ang mananahi. Kinulam niya ang prinsesa. Ito ako. Ito ang tunay kong mga kulay. Walang ibang makakahawak sa kanya. Darius, umatras ka. Hindi! Sawang-sawa na ako sa pagkukunwari. Hindi niyo pa nakikita kung gaano na tayo kawalang halaga? Isang panlilin lang ito. Iyang telang yan, ang salamangkang yan, ay isang panganib na uri ng pagkontrol sa isipan. Pagkontrol ng isip o katotohanan? Hahayaan mong isang mananahing bumuwag ng daang-daang kaayusan? Kaayusan o kontrol? Nabubuhay kayong nagpapanggap na ang inyong mga titulo ang nagpapataas sa inyo. Ngunit ang telang ito, hindi kayo binabago. Ibinubunyag lamang nito kung sino kayo. Kung wala kayong tinatago, wala kayong dapat ikatakot, patunayan mo. Katawa-tawa. Sige.
Nanatiling kulay abo ang tela. Walang buhay. Bakit hindi ito nagbabago? Mukhang pumapalpak na ang iyong sinasabing mahika, mananahi. Hindi ito pumalpak. Wala lang talagang mailalantad. Tama na yan. Ngunit huli na, siya'y nabunyag. Hinto! Mga taga-Sephora, sa maraming taon, nasabi ko na ang kulay ay para lamang sa mga makapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, winawakasan ko na ito. Ang kulay ay para sa inyo, Sephora! Panatiliin ang tradisyon. Prinsesa, Ang tradisyon ay hindi nararapat panatilihin kung ang kapalit ay ang pagkalugmok ng iba. Sa tingin ko nanalo tayo. Bagay sa'yo ang kulay ube. 65 taon na ako. Di ko akalain makakasuot pa ako ng kulay. Handa ka na? Ikaw ang manguna, Profesor. Hindi ka panipaniwala. Isang mahalagang akademya na kahit sinong may talento ay pwedeng mag-aral. Ang babaeng nagpakita ng ating tunay na kulay ay dapat magbukas nito. Ang kulay ay hindi kailanman nilikha upang kumatawan sa ranggo, kundi sa sariling pagpili. At ang buong Sephora ay nagbago, hindi sa pamamagitan ng revolusyon, kundi ang pagbubunyag ng katotohanan. Silang lahat ay namuhay ng mas makulay at mas malaya habang buhay.